Naalala mo ba yung video ng Muslim na nanghuli ng seagull? Wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Ano yon? Ikaw? Nakuha mo na. Nakuha mo na. Nakuha na niya. Nakuha mo na. Kita naman na nagulat talaga yung lalaking nagvi-video kung paano niya ito kinuha. Parang walang normal na tao na kayang sumunggab ng ibon ng ganon. Alam ko may ilan na kaya. At hindi lang siya ang tinutukoy ko. Hindi ko kaya. At wala akong kilala sa mga kakilala ko sa media na kaya rin yon. Naalala ko noon, naglalakbay kami sa kanayunan ng Australia. Kasamang partner ko maraming taon nang nakalipas. At nakita namin ang isang kookabura na tuluyang nawala ng malay. Oo, parang nakahiga siya sa gitna ng kalsada. Gusto naming siyang tulungan at alisin sa kalsada para hindi masagasaan. Pero pareho kami nag-aalangan, sabi ko, ikaw ang humawak. Sabi niya, ikaw ang humawak. Sabi ko, hindi, ikaw ang humawak. Hindi namin mahawakan yon. May isa pang Australianang babae na dumaan. Nakita kami. Lumapit, tinakpan ng tuwalya, at kinuha ang kuakabura at isinama niya. Sinabi niya sa amin na sa hindi malamang dahilan, minsan namamatay ang mga kukabura kapag may nakita silang bagay sa lupa. Gusto nila itong kainin. Minsan, bigla silang sumisid at bumangga sa kalsada, nawawalan ng malay, tapos maya-maya ayos na ulit. Kaya sabi namin, ayos lang. Pero ang punto ko, karamihan ng tao hindi kayang kunin yon, okay? Sa totoo lang, maganda yung ideya. Pagkatapos nun naisip ko, maganda nga yung ideya. Itapon mo lang ang isang piraso ng tila o tuwalya sa ibabaw ng ibon, tapos saka mo siya kunin. Mas madali yon, kasi hindi ka tutukain ng ibon. Kaya karamihan hindi kaya. Kaya nagulat din ang lalaki. Sabi niya, nakuha niya. Nagulat din ako. May babaeng nakanikab pa, ang galing. Nagiging interesante na pala ito. Ano ginagawa mo? Gusto ko magsigol. Anong kalukuhang ginagawa mo sa seagull na yan? Oo, kalukuhan. Hindi ako mabait na babae. Sure. Ay, ano kung gang? Hayaan mo na. Oy! Kaya parang may sinabi siya na hindi marinig. Hindi natin alam kung anong sinabi niya. Kaya lahat kami inisip, nakakainin niya yung ibon na yon. Ang random naman na isipin mo yon tungkol sa isang hindi mo kilala, di ba? Kaya mula noon, naging malaking kwento na ito sa UK. At imbes na ako magkwento sa inyo, ipapatugtog ko na lang itong video para malaman natin. At inaamin ko, kasali rin ako. Sige, pakinggan natin ito. Nora Mubarak, ang pangalan ng babaeng ito. Mas mababa sa 1 minuto ang haba, pero ayon sa babaeng tampok dito, nagdulot ito ng sunod-sunod na rasistang pang-aabuso at nang iwan sa kanya ng takot para sa kanyang kaligtasan. Ayon kay Nora Mubarak, nagpapakita ito ng pagsubok niyang magligtas. Wala namang nakakakilala dito. Anong ibig mong sabihin? Ngayon, binigay mo na pangalan mo, Nora Mubarak. Kung takot ka talaga, ibibigay mo ba pangalan mo? Puro propagandista talaga ang mga to. Buti na lang at tama sila rito. Baka nga balak niyang kainin yun, saka na lang gumawa ng kwento. Sige, sundan na lang natin, ayos? Batang seagull sa Grimsby, pero marami sa mga nag-repost ng video online na sa loob lang ng ilang oras ay naging viral ay nagmungkahi na mas masama pa ang motibo niya. Ibinahagi ito ng leader ng Northeast Lincolnshire Council na tinanggal ang post at nilinaw na tinulungan lang pala niya ang ibon. Pero para kay Nora, huli na ang pagwawasto. Nakausap na niya si Adam Fowler. Ito ang video clip na nagdulot ng galit online kung saan isang babae sa Grimsby ang sumusubok tumulong sa isang batang seagull na nahulog. Hindi mukhang batang seagull yan. Ang laki niya. Paano naging bata yan? Mas malaki ito kaysa sa normal na seagull. Isang bubong na malapit lang pero iba ang ipinakita online. Ano ba? Ano ginagawa mo sa seagull na yan? Nag-aalala ko na baka masagasaan siya ng kotse kasi kanina rin may nakita akong isa pang seagull na nasagasaan ng kotse. Bakit siya natatakot para sa sarili niya? Wala namang nakakakilala o nakakaalam kung sino siya sa likod ng maskara. Dito sa kalsada sa paligid. Kaya talagang nabahala ako.
Kaya nung nakita ko itong isa, talagang desidido akong tulungan siya. Sinabi ni Nora Mubarak sa nagvi-video na tinutulungan niya ito, ngunit inalis ang bahaging yon bago i-post ang video. Oo, hindi ako mabait na babae. Tingnan mo ito. Kahit Hindi, tinutulungan ko siya. Guni-guni lang niya yun. Sinusubukan siyang bigyan ng lipstick. The one who took Sige, sinabi nga niya yon. Oh, ayan na. Tingnan mo, patas lang, sinabi niya talaga. Sa tingin ko, hindi narinig ng lalaki yon. Siguro narinig niya, hindi ko alam. Hindi natin narinig o nakuha ng kamera. Tinanggal ito sa video bago ito i-post. I'm trying to help him. It's problem with him. Trying to do this from lipstick. No. Yung kumuha ng video, sinabi ko sa kanila, tinutulungan ko ang ibon. Pero tinanggal nila yung parte kung saan sinabi ko, tinutulungan ko ang ibon. Huwag mag-alala, tinutulungan ko lang siya. Sige, patas lang. Hindi ko pagdududahan ang intensyon niya dahil narinig ko na ring maraming konserbatibo ang nagsasabing walang ebidensya doon. Bla bla bla. Sa tingin ko, patas lang. Aaminin ko na, sinusubukan niyang iligtas ang ibon. At nagpakalat lang sila ng chismis na ako ay isang Muslim, nakahijab, na nananakit ng ibon. Hindi totoo yon. Nagtataka ako saan nila nakuha ang impresyon na yon. Bakit kaya? Mas gumaganda pa. Sasama ako sa lipunang ito at nagulat ako dahil sinungalingan yon. Sinisikap kong gumawa ng tama pero pinagsisinungalingan pa rin nila ako. Kumalat sa buong mundo ang mga inedit na video. Ang maling impormasyong yon ang nag-udyok ng mga negatibong reaksyong lubos na mali ang pinagbatayan. Maling-mali yon. Sa totoo lang, ang ITV o ITV. Sa totoo lang, ang ITV News ay isang todong makakaliwa at woke na propaganda channel. Ibinahagi ito ng leader ng konseho ng Northeast Lincolnshire na may kasamang mga salitang Grimsby sa 2026. Binura na niya ang post na yon at inamin na si Nora ay sinusubukang iligtas ang ibon. Ako'y? Sobrang sama ng loob ko sa kanya. Kahit na makapagbigay ako ng donasyon sa isang hayop, Kahit binura niya, huli na kasi, nagdulot pa rin siya sa akin ng, ano bang gusto mo? gusto mo siya... Ano ba talaga? Gusto mo ba siyang bitayin, kaladkarin at pagpira-pirasuhin? Ano ba gusto mo? Bilang leader ng lokal na komunidad, tungkulin mong maging masusi at tayaking nasuri ng maayos ang impormasyon. Mahalaga talaga ang mag-fact check. Delikado talaga ito. Kapag nagbahagi ka ng bagay na hindi mo nasuri ng mabuti, maaari ito magpasiklab ng matinding pagkakagulo sa lokal na komunidad at magdulot ng maraming problema at malaking pinsala. Kaya para sa akin, responsibilidad nating maging maingat kapag may ganitong bagay. Ayon sa konseho, personal itong usapin at wala silang komento. May isa pang video kinunan sa bandang huli ng araw na yon kung saan tinulungan niya ang seagull na makabalik sa ina nito sa bubong sa tulong ng isang lokal na negosyo. Hindi masyadong naibahagi ang video na ito. Nakita ko na yon. Naibahagi na yon. Natatakot na si Nora para sa kanyang kaligtasan kaya nakamask siya sa panayam na ito. Hello, Kohan. Kita mo? Kaya siya nakamask dito? Ano yon? Bakit natakip ang mukha niya? Nakanikab talaga siya. Alam kong natanggal ang nikab niya pero tingnan mo to. Tingnan mo to. Bakit nakatakip ang mukha dito? Hindi siya hijabi. Talagang nikabi siya. Tingnan mo. Sinungaling siya. Siyempre, palaging biktima. Oo, palaging biktima. Suot niya yan sa panayam na ito. Ako ay naging target na. Nasa kalsada lang ito, hindi na yon mismo. Nandito lang ako sa lugar namin dito, kaya nadaalala ako sa kaligtasan ko. Hindi naman sila namimili. Nag-aalala ka ba sa kaligtasan mo? Bakit hindi ka lumipat sa ibang bansa na mas ligtas? Hindi. Ikaw ang malamang na nagluto nito o kung anuman. At pumalat ito ng ganito. At oo, iniwan ko sa nadlakad ang isa. Pero syempre, hindi mo rin alam kung ano ang susunod na mangyayari. Pakiramdam ni Nora ay hindi na siya ligtas sa Grimsby kahit wala siyang kasalanan. Kaligtasan. Patuloy pa rin kumakalat online ang maling impormasyon. Diyos ko, kaligtasan. Tingnan mo tong kalokohan. Saan kaya nila nakuha yung ideya? Bakit iniisip ng mga tao agad ang masama sa mga Muslim? Bakit? Tingnan natin. Panurin mo tong video na to. Ito ay mula 2025 o baka 2024.
nang salakayin ng isang opisyal ng RSPCA ang bahay ng isang pamilyang Bangladeshi dahil nagluluto sila ng mga seagull. Magpapatawag ako ng tao para tingnan kung anong ibon ito. Baka swan pero hindi ako sigurado. Alam mo ba kung ano ang swan, sir? Alam mo yung malalaking puting ibon na nakikita mo sa park? Pumunta si Hershey sa kusina para tingnan ang niluluto. Kita mo ba ang buto ng ibon na ito? Dahil hindi ito manok, medyo nag-aalala ako. Bawal sa mga tao ang kumuha ng mga hayop. Sinabi mo sa kanila? Sinabi mo sa kanila yon, oo. At seryoso talaga yon. Sobrang seryoso kapag nangyari yon. Nag-alala si Hershey na baka hindi manok ang nasa kaldero, kaya naghanap siya ng ebidensya sa likod ng harden at basurahan. Alam ko, medyo nakakadiri, di ba? Medyo kahina-hinala ang laman ng basurahan. Ang problema kasi, ang daming malalaking puting balahibo dito. O, alam mo, At ang problema, pwedeng gansa o pwedeng sisne. Sa ngayon, aalis muna ako. Pero ang kailangan kong iparating mo sa lahat dito ay hindi sila pinapayagang kumuha ng kahit ano mula sa park. Hindi ko sinasabing ginawa mo, hindi ko rin sinasabing hindi mo ginawa. Hindi maipaliwanag ng pamilya ang mga ulat ng saksi at ebidensya, pero nagsusumikap pa rin ang binata. Alam mo kung ano ang iminumungkahi niya na maaring binili nila ang mga ibon at pinalaya sa parke para habulin ng mga bata. Iyan ang nakita ng mga saksi. Siyempre. Muli, hindi tiyak ang ebidensya. Pero bakit ito nangyayari? Bakit iniisip ng mga tao ang pinakamasama? Tingnan mo, anong ginagawa nila? Tinuturuan silang sumayaw. Anong ginagawa nila dito? Kinakain natin sila. Kung gutom ka talaga. Naiintindihan ko. Ganito ang nangyayari kapag nagpapasok ka ng mga taong mula sa ibang kultura. Tingnan mo, kahit ang BBC, alam mo yon, nung sinusubukan pa nilang magmukhang patas, kahit ang BBC ay nagsalita tungkol dito. Nakuha nila ang pain pero hindi sila nahuli. Sa tingin ko, nakakadiri yun. Ang mga isda ay para sa kasiyahan ng lahat. Gagawin mo ba? Alam kong mahal ang ilan sa mga isdang ito. Nakita ko na may naglagay ng isda sa isang plastic bag, based sa nakita ko. At naisip ko na parang, ang weird naman nun, di ba? Hindi mo alam kung nanging isda lang siya, iuwi o kailangan ng pagkain. Sa tingin ko, hindi mo naman sila pwedeng kainin, di ba? Kakabalik lang nila, kaya para sa akin, medyo sobra naman yon. May mga taong nasa matataas na posisyon, mga kawani ng konseho, at mga tauhan ng pulis na dapat mag-control nito. Kung may makakita, i-report lang agad. Yun lang magagawa mo. Kinumpirma ng Humberside Police na may ulat na nakaw na isda mula sa pond nitong weekend. Sabi nila, tuloy pa ang investigasyon at hinihikayat ang sinumang nakakita na makipag-ugnayan sa kanila. O dapat makipag-ugnayan sa kanila. At muli, naiintindihan ko. Hindi tiyak ang ebidensya. At may isa pang kwento na nabubuo. Halos isang linggo na itong nangyayari. Hindi ko ulit binanggit dahil kulang sa ebidensya. Pero bakit nga ba? Hindi ganyan ang sinasabi ng tao sa mga Indian, ibang sinasabi nila. Bakit ganun ang sinasabi nila sa mga Muslim? Tingnan mo. Kaya may kwento ring nabubuo. May tsismis, hindi kwento. May chismis na kumakalat na may ilang Somali na kumuha ng aso at pinatay ito. May kumakalat na video sa social media na nagpapakita ng sunog na katawan ng aso. Ayon sa mga tao, may ilang Somali raw na nakita niluluto ito. Hindi ko alam kung totoo kasi wala namang Somali sa video. Panurin at pakinggan niyo ang lalaking ito. Sa tingin ko, baka sa Scotland ito. Talaga? Para sa mga nagduda sa video, totoo yun. Nakatayo ako. May aso sa ilalim yan, sa gitna ng Ballymun, Shangri-La Field. May sunog na aso sa ilalim yan na pinaghihinalaang sinubukang iihaw sa tuhog ng 3 Somali kagabi. Inihaw sa tuhog. Ayan na ang katotohanan. 3 Somali ang nahuling sinusubukang kainin ang kawawang aso kagabi. Nasa field pa rin ito ngayon. Gusto ko talagang alisin na ito. Naglalaro ang mga bata at ako sa field, pataas baba. Sobrang high ako, parang tinaas ko ang tuwalya. Aso yon. Hindi ko inisip na nagsisinungaling siya. Baka nagkamali lang siya, o ewan. Pero pasensya na. Nangyari na ito. Nangyari na ang mga ganitong bagay. Tingnan mo ito. Nangyari ito sa Amerika, okay? Matagal na panahon ang nakalipas. Tingnan mo ito. Maraming tao ang inaresto matapos dukutin ang isang swan mula sa isang parke sa Queens, New York.
Mga taong dumudukot ng swan. Ingnan mo. Nagagalit dahil dinukot ang isa sa mga pinakakahangahangang nilalang ng inang kalikasan. Pasensya na, idagdag ko ang mga hindi Muslim. Nahuli ang sospek na tumatakbo sa kalsada, kargang dambuhalang swan sa ilalim ng kanyang braso. Tapos isiniksik niya ang ibon sa likurang upuan ng sasakyang pantakas, kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang apat na siraulong ito ay tawang-tawa habang umaalis sila. Brutal yon, halata ang karanasan nila sa paghawak ng mga ibon. Nakita ni Stephanie Santiago ang pag-idlip ng sisne. Isa sa kanila ay nakatingin pa nga sa bintana na may niting tanga sa mukha niya. At sinabi ko sa kanya, sabi ko, Hindi ko alam, baka nag-convert na sila sa Islam. Sino ba ang nakakaalam? makikita mo ako ulit, kaya tandaan mo ako. Pag nakita mo ako, hindi ka nangingiti. Ang mga swan ay kilala sa pagiging territorial at paggawa ng malalakas na ingay. Kapag may taong lumapit ng masyado pero ang swan na dinukot ay isang uri na kilala bilang mute swan. Mas tahimik ang mga swan kaya hindi siya gumawa ng ingay nang kunin siya, kaya mas nakakabahala ito. Kaya ang punto ko, maraming taong kumakain ng pato, swan, aso at pusa na gaya ng sinabi ni Trump ay napatunay ang totoo. Kaya hindi malabong mangyari ito. Kaya hindi mo rin masisisi ang mga Briton kung makita nilang may babaeng nakanikab na sanay, sumunggab ng sigol na parang batikang manghuhuli, walang pag-aalinlangan, at agad nilang maisip ang pinakamasama. Okay? Hindi ito ang unang beses na nangyari ito. Oo. Kaya alam mo ba? Kalokohan. Tigilan mo na ang pag-iyak at pagpapanggap na biktima. Ngayon sinasabi niyang natatakot siyang lumabas. Pero nagbibigay pa rin siya ng panayam at gumagala. Tandaan, kapag natatakot ka para sa kaligtasan mo, ganito ang nangyayari. Basahin ko ang kwentong ito. Kaya ang pinapanood mo ay mga protesta ng isang grupo ng mga Muslim sa labas ng Batley Grammar School noong 2021. Kailan? Isang guro ng relihiyon, isang guro ng religious studies sa Batley Grammar School sa West Yorkshire, ang napilitang magtago matapos magpakita ng isang karikatura ng Propeta Muhammad sa isang klase. Wala nakitang masamang intensyon sa kanyang independenteng investigasyon, ngunit nagdulot ng matinding protesta ang insidente at napilitang magtago ang guro. At hulaan mo kung ano? Yung guro na yon. Hindi na natin alam ang pangalan niya ngayon. Hindi natin alam kung ano ang itsura niya. Umalis siya sa lugar at hindi na siya bumalik. Ayan ang itsura ng takot para sa iyong kaligtasan. Hindi tulad ng babaeng ito. Kaya itigil mo na ang panggagago sa akin.